Mabigyang kaalaman ang marami sa sakit na cancer. Ito naging misyon ni Nanay Nini, isang cancer survivor, nang itinatag niya ang Climb Against Cancer. At para marespondehan ang ilang pang kabatang nakikipaglaban rin po sa nasabing sakit, sinimulan niya ang proyektong Paint It Forward. Ano ang hatid nitong responde? Ating pong tunghayan. Maria Lourdes Sacro, pero mas kilala sa tawag na Nanay Nini. Nagsimula ang advocacy dahil nga doon sa paghingi natin ng tulong na mabigyan ng healing ang mga taong may cancer. Ang bawat paghakbang at pagakyat ni Nini Sacro ng bundok, ang paraan niya para matulungan ang mga malalapit sa kanya na nakipaglaban sa sakit na cancer. Taong 2010, nang simulan niya at ilang pang kaibigan ng grupong Climb Against Cancer. Makalipas mahigit 10 taon, mas lumalim pa ang misyon ng grupo. 14 years na kami sa advocacy. Eventually, ito ay nag-evolve na rin sa iba pang gawain like pagdadala ng school supplies, pagpapakain, pagtuturo sa mga bata, mag-drawing at magpinta. Ang ano din natin is yung call ng ating mga communities na nadadalaw natin dahil basically mountaineers are the type ng mga tao na nakakapunta sa mga liblib na lugar. There are places na hindi nararating ng government na nare-reach natin. We get to talk to the community wherein nalalaman natin yung mga problema. So, napunta na rin sa pagsagot ng cancer na hindi na yung physical na cancer but the cancer of the society, which is kasama na doon yung kamangmangan, ang gutom, kahirapan. Sa pagdami ng bundok na kanilang naakyat, marami na rin ang mga taong kanilang nakikilala. Dito na rin natuon ang kanilang pagtulong, pagbibigay ng mga gamit pang eskwela, pagkain at maging mga tsinelas. We try. I cannot say na lahat, but we're trying. May mga cases that hindi ako physical na nandoon. There are volunteers na kung minsan would send us yung pinaka lugar na pwedeng matulungan, help them gather yung supplies, papadala sa kanila, sila ang aakyat. So kahit wala ako doon, gumagalaw pa rin yung grupo. Inugat na ako sa akyat I think yun na yung doon na ako talaga, as long as my knees can carry me, maakyat pa rin ako. I'm still actively running and nagbabike. Pagka sa bundok, syempre kailangan nating umakyat kasi nandun yung communities that we want to reach. Nang dumating ang pandemya, tumigil pansamantala ang grupo. Ngunit hindi natigil ang pagtulong nila sa kapwa. Dito naisipan ni Nini na buuin ang isang munting kusina para sa mga frontliners. From the pandemic, nanganak ulit ang Climb Against Cancer. So, nagkaroon na tayo ng community kitchen kasi the first 3 days ng lockdown, nagkaroon na tayo ng panawagan na kung pwedeng makapagluto for our medical frontliners. So the first call is galing ng Heart Center dahil hindi na daw nadadalhan ng pagkain yung COVID ward and the ICU. Doon nanganak po yung panawagan. So every day after that day, 1 hanggang 2 ospital ang pinagluluto natin. For the next 2 years, 2020 to 2022, nagluluto tayo. Then, eventually, tayo rin ay nagluto na rin para sa kalsada. Nung medyo nawala na si COVID, medyo lumalamlam na siya, we just kept on cooking para doon sa ating community na nagugutom. Kasi paano ka lalaban pagkagutom? Nang bumalik sa normal ang lahat, aminado si Nini na humina na ang mga donasyong natatanggap na kanilang munting kusina. Bagamat may pailan-ilan pa ring tulong na dumadagsa, may mga pagkakataong hindi na nila alam kung paano ito may pagpapatuloy. Ang community kitchen, at first doon muna sa aking bahay. Then nanganak ito, meron na tayo sa Santa Rosa, meron din sa bandang Batangas, meron sa Maywawa, meron sa Manila, meron sa Caloocan. Then, pagka kami naman nasa Mindanao, kung saan po may outreach, meron po tayong kitchen. So right now, isa sa mga nagbe-benefit are our volunteers in
Cagayan de Oro and Bukidnon. There are donors na magpapadala sa amin ng mga tsinelas, laruan, school supplies, pero hindi sa logistics. So, ang logistics involves money. So, yan kami minsan huhugot na ng sarili naming pera para lang matuloy yung pinangako namin kami darating. But there are cases talaga na ginagalaw mo na yung sarili mong saving. There are times talaga nagdidwindle yung donation. So we have to do something na hindi kami mag-stop, na laging mainit yung aming kitchen, lagi kaming may nabibitbit para sa mga bata sa mga bundok-bundok. Dito nabuo ang proyektong Paint It Forward, kung saan gumagawa ng mural painting si Nini at iba pang volunteers ng Climb Against Cancer. Ang nakukuhang komisyon dito na pupunta sa mga batang kanilang tinutulungan. Mula sa pagkain, gamit sa eskwela at ilang pang pangangailangan ng komunidad na susuportahan ng proyektong ito. It came to me na actually pwede pala akong magpinta. So when we started doing murals, yung talent fee ko would go to the community that we serve. Kung minsan it's parang it's a community kasi madalas ng painting ko I involve the community to paint with me. Like kunyari in Makati or in Manila, mga tao doon tutulong sa akin magpinta because they know na I'm trying to help another community in Bukidnon or in Mindoro or in Benguet. So it's a community helping another community. So ganon siya. So what we call Paint It Forward. Nung una, we do lang mga small mga murals sa school, mga ganon. Then may nakapansin na isang malaking corporation that gave us the opportunity to paint a big mural in a valley. So that's when it started na pwede nga. Then eventually, nung una ginawa namin siya to gather mga school supplies. That one mural gave us the makapag-gather ng 500 school kits for 5 schools in Mindoro para sa mga Mangyan communities. Then, yun na, I started getting invitations to paint coffee shop, hotel, parks. Minsan, marami ako sa mga resort. So, mga resorts na pwede akong mag-ano din ng mga tao to help me. Most of the time, I do it ng may mga kasama talagang volunteers kasi malungkot mag-isang nagpipinta. And it's also best na people would, give like isang kulay o dalawang kulay, iambag dun sa mural. And that's very beautiful na na hindi lang ako yung bumuo ng obra, kundi yung marami kami na nagtulong-tulong para matapos siya. Isa sa nakikinabang sa proyektong ito ang mga batang may cancer. At ang binuong fun activity na ito ni Nini sa Batangas, bunga ng kanyang pagpipinta. Isang araw na kasiyahan para sa mga batang may cancer, ang handog ng kanilang grupo sa isang cancer foundation mula sa Lipa. Nung naimbite talaga ako na magpinta dito, nung makita ko siya, and I saw it na sabi ko, it's so super nice na parang sabi ko, parang it's so unfair na I get to experience this tapos di ko ma-share sa iba. And I think, nakita ko yung chance na with the painting, with the murals, pwede ko siyang i-share. So, when the owners asked me how much I am charging with the murals, I told them na kung pwede, dalhin ko na lang yung mga batang may cancer dito para they can enjoy a day sa dagat. Kasi iba rin pa rin talaga yung feeling ng nasa sa dagat ka, tapos at this place pa, na sabi ko, ang saya naman. Ang dream ko talaga na madala sila dito. At the same time, pangarap ko, sabi ko, na meron akong may catered ang food, tapos maganda yung nila, yung pwede silang makarelax talaga. They even prepared rooms for the children to chill later kung gusto nilang magpalamig. So, talaga, yung TF ko goes to this event today. Masayang magtampisaw ang mga bata at kanilang mga magulang sa napakalinis sa dagat. Ang libreng buffet para sa kanila, inihanda ng isa sa may tuturing din na e-responder, ang Arlene's Catering. Masasarap na almusal, tanghalian at merienda ang pinagsaluhan na may higit 20 pamilya. Sabi ko nga kanina, pag tinignan mo yung mga bata, they are children.
regular children, di mo malalaman na may sakit sila, na may cancer sila. Kaya nga ko nga today, wala mo na kayong sakit. Can you skip that? Wala mo nang sakit, wala mo nang gamutan. There'd be children na enjoy yung dagat, enjoy yung pagkain, makapag-chill with the parents. Na-enjoy din nila ang free boat ride na sabing resort, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong magpakain ng isda at mag-snorkeling. Isa sa highlight na nasabing pagtitipon, ang libreng session na pagtuturo ni Nini ng pagpipinta sa mga bata. Ang mga art supplies na ibinigay ng kanilang sponsors, may uuwi na rin ng mga ito. Para makumpleto ang masayang experience sila, bawat pamilya may baong mga laruan at prutas. I think yung feeling ba, even sa ngayon lang, na they get to feel na bata sila. Kasi there are even children na maliliit talaga. They don't even know na cancer yung sakit nila. They don't understand kung ano yung cancer na nasa katawan nila. Ito siguro, it will heal them in a way na maramdaman lang nila na normal. Naglalaro lang sila and maybe they like that feeling. Pag nararamdaman mong may gustong gumaling ka or may pakialam na gustong mapabuti ka, I think ikaw mismo i-ano mo yung sarili mo na must conquer this. Kailangan malabanan ko siya. There are things na minsan mas malalim pa kesa dun sa sakit mismo. And when you give that away dun sa mga taong gusto mong tulungan, gusto mong yakapin, I think nakukuha nila yung vibe mo, yung positivity mo. Pareho kayo na parang feeling mo, oy, may kakampi ako. So, lalaban mo. Malaking tulong po para sa patient at lalo na rin sa aming mga magulang. So, sa patient po, nalilimutan nila yung mga panahon na sila ay nag-chemo, may tusok araw-araw. Kumbaga, nagkakaroon sila ng free time. Kumbaga, sarap sa pakiramdam nila na hindi naman clinic na yun ang pupuntahan ko. Totoo lang ma'am, napakalaking impact sa amin. Kasi una-una, katulad ng mga bata. Masayang masaya. Hindi lang sila, ako masaya din ako kasi nakikita ko yung naranasan nila eh. Kasi naramdaman ko. Ba't yung mga ganitong activities na ginagawa para sa kanila? Napakasaya. Kasi nararamdaman nila para silang walang makasakit. At isa sa lahat yung nababawasan yung sakit. Bawat punta nila sa ospital, lalo na may mga ganitong pa-event. Unang-una, papasalamat talaga ako kay Lord kasi may mga taong ginagawa niya ng paraan para mapasaya kami. Nakakatuwa po na na may tulad po ng ibang tao po na handang tumulong magpasaya po sa mga bata. Kasi po nung time po na yon na syempre po nagagamot ko po. Mas maganda po na nagkakaroon po ng ibang natutuwa po sa kasiyahan po mga bata para makalimutan po yung sakit na nararamdaman nila. Siguro hanggat kaya ako ng tuhod ko, tsaka yung puso ko, ganun pa rin kalawak na gusto pa rin yung bitbitin yung katawan ko na we can still do this hanggat kaya. I don't keep track with the numbers, but yung saya kasi, it's more than enough. Yun na lang yung basis ko eh. Masaya, gawin, pagpatuloy. Kahit pagod, padayon lang. Iba-ibang dahilan ng tao sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Minsan ay dala ng sariling karanasan o hindi na may dahil lamang sa taglay na mabuting kalooban. Ano man ang pinagmumulan nito, may mga taong tulad ni Nini at ng kanyang grupo na patuloy na rumiresponde sa iba na walang hinihinging kapalit. Kailanganin man niyang akyatin ang mga bundok o patuloy na magpinta, ang mahalaga, may bata na sumasaya at nabibigyan niya ng bagong pag-asa. Ako si Nanay Nini ng Climb Against Cancer, isang certified e-responder. Mga ka-responde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman,
Masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.